O mga kababayan, di ba natatandaan nyo na sinabi ni Amy Marcos kahapon na hindi daw niya ilalaglag si BBM dahil kapatid is kapatid. Kahit pa'y inendorso siya ni VP Sara Duterte mga kababayan, hindi daw niya ilalaglag si BBM. Pero ibang usapan na pagdating kay Liza. Dahil hindi na niya ito kapatid eh. Asawa ng kanyang kapatid mga kababayan. Dahil sa video ipinost mismo ni Amy Marcos mga kababayan na ewan lang natin kung ano ang intensyon nila dito. Noong nagkita sila ni VP Sara Duterte, isang maikling clip po mga kababayan ay nabanggit ang tatlong personahe. Si Margie, si Tony Boy, at si Liza! At bagamat hindi malinaw ang audio mga kababayan, ipinost pa rin ito ni Amy Marcos at milyon-milyon na ang nakakita. Anong purpose ito mga kababayan? Patungkol pa naman ito sa pagdurugo daw ng ilong. Ewan na natin kung sino talagang tinutukoy nila sa tatlong personahe mga kababayan. All of the above ba? Panoorin po ninyo ha. Eto mga kababayan ha. Ang post na ito mga kababayan ay galing mismo kay Amy Marcos. Tingnan nyo Senator Amy R. Marcos, may checkmark mga kababayan, meaning siya ang nag-post. At sa anong kadahilanan, ewan lang natin. What is the purpose na bakit pinost ito ni Amy Marcos? Nagbibigay na ba siya ng hint sa pagiging judictus benedictus ng mga taong ewan na natin ha? At lumalabas mga kababayan na parang intentional ang videong ito eh. Dahil may nag-video na kaagad ba kababayan pagpasok pa lang ni Sara. At kampo yan ni Marcos ha. Dahil si Marcos ang nag-post yan eh. Pumasok si Inday. Naabutan daw niya si Amy. Dala-dala pa rin ni Inday yung kanyang tumbler mayroong babae, akala natin sa katibinag pero parang hindi. Sabi ni Amy, may kwento kami. About Margie and Tony Boy. Kasi nakita niya si hindi niya nabanggit mga kababayan Hindi masyadong nakuha sino yung nakita niya mga kababayan. Kasi nakita niya yung parang sounds like ganyan dumudugo ang ilong daw. Grabe daw. Tapos anong sagot ni VP Sara Duterte? Di ba in-invite kayo ni Liza? So sino ang dumugo ang ilong mga kababayan? Bakit nasabi ni VP Sara? Di ba in-invite kayo ni Liza? At sino yung hindi nakuha sa audio mga kababayan na sabi ni dumugo daw ang ilong? Base sa sagot ni Sara mga kababayan, baka si Liza. Bakit nasabi niya si Liza? Tumango ang babae mga kababayan ha. Sabi ni VP Sara, di ba in-invite kayo ni Liza? Tumango. In-invite kayo ni Liza. Sabi ni Amy mga kababayan, nangyari din yan sa akin eh. Tapos andun kami sa peninsula, ang dami-daming tao sa hotel mga kababayan yan ha. So many people talaga. Tapos tinuro daw ni Amy mga kababayan yung dugo o yung ilong na may dugo. Bakit ganyan? Dalhin natin sa ospital, sabi ni Amy. Tapos pinunasan lang daw na, wala yan. Tingnan nyo ha. Pinunasan lang, wala yan. Tapos kain lang sila ng kain, puro mga dugo ang ilong. Gross! Di ba nga mga kababayan? Yan na nga ang sabi. Hint na ba ito? Di ba alam naman natin ha? Medically mga kababayan, kahit sinong magsabi, experts, na kapag sumisingot ng pulburon, sa kakasingot mga kababayan, dumudugo ng ilong dahil nasisira yung nasal cavity. Yung mga
membrane dyan sa ilong. Tumutulo na ang dugo. Ayaw mapadala sa ospital daw eh. Tapos, makukulat natin eh. Dahil ang issue ng mga tao ito mga kababayan ay paggamit ng pulburon. So hint na ba ito ni na Aimee? Ang nabanggit ng mga personality mga kababayan na kasama si Liza. At hindi lang po ha, si Aimee ang may sabi niyan mga kababayan, na remember niyo si Kati Binag. Si Kati Binag mga kababayan na may first hand information, eyewitness, na dumudugo rin daw ang kanilang ilong. Sometimes kasi, eto pa yung isa, yung manhid ka na. Minsan nga tutulo na yung what do you call that? Yung uhog mo. Yung uhog. Oh, Oh, Kasi then nangyayari may sa blood. kanila yun. oh blood! Oh, tumutulo na yung blood sa Na ilong. may dugo. Tapos while they're talking sometimes, Ayan na ha, kinumpirma na ni Aimee mga kababayan ha, na yung grupo ng mga ngag-ngag, puro dugo daw ang ilong. Oh, ito na yung sinabi, dati pa ito ha, ni Kati Binag nung una niyang paglantad. panililik na nila. Parang, Oh, oh my gosh. pati ang dugo mga kababayan, napupunta na sa bunganga, dinidilaan na lang. Diba ganun? Kasi they thought it's nothing, di ba? Akala nila wala lang. So parang, minsan babanggitin mo, sandali lang, parang dugo na yan. Oh, dugo So na bibigyan yun. mo ng tissue or whatever. Alam mo yan. Sure I feel Oo. bad. Kasi I don't Kaya nga sabi ni Aimee doon eh, dali na natin sa ospital, dali na natin sa ospital. Ay, wala yan. Oh, kakain tayo. Oh. At ang napakalaking katanungan mga kababayan, bakit hindi nila kinakasuhan ha? Itong si Kati Binag. Alam natin si BBM mga kababayan. Binanggit ni Kati Binag eh. Hindi yan pwedeng magsampa ng kaso. Pero si Liza Araneta Marcos mga kababayan, pwede magsampa ng kaso sa kanya. Hindi sinampahan ng kaso si Kati Binag. Ang dami niyang binanggit na personality eh. Pati si Tony Boy, hindi nagsampa ng kaso mga kababayan. At yung mga kasamahan ni BBM, bakit walang nagsampa ni isa? At ang nakapagtataka, ni isang mainstream media mga kababayan, walang pumick up dito sa napakalaking pasabog. National issue ito mga kababayan di ba? Dahil ang sinasabi nito si Kati Binag is tungkol na sa presidente. Bakit wala man lang ni isang mainstream media ang pumick up? Nakakapagtaka ba? Kung kay Duterte yan mga kababayan, kahit pa chismis, kaliit-lit na chismis, headlines agad. get it talaga. Kasi if you have everything naman, why are you doing it? Alam ko naman na they're doing it. You know? Wow. They're I know doing that. it. So like, kasi nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. 2012. Gumagamit daw talaga. Siya NBI, imbestigahan niyo daw si Kati Binag. Walang takot si Binag. Handang humarap si Binag sa inyong NBI. Bakit tahimik kayo? Eto mga kababayan ha, tayo na nakikinig lang dito kay Kati Binag mga kababayan, hindi natin makukumpirma kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi hindi. Dahil siya lang ang may alam mga kababayan So challenge natin ang NBI mga kababayan ng malinawan ha. Imbestigahan nyo si Kati Binag. Eto na sinasabi niya kung totoo hindi. Nang sa gayon malinawan din kami. At nang matapos ang issue mga kababayan hindi ba kayo napapagod dito? Para once and for all matuldukan. 12? Yung first 2012. time. 2012 yun. So like, in their house, dinala ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street. Yeah, sa bahay nila. Yeah. So, Hanggang ngayon mga kababayan ang bidyong ito kumakalat pa rin sa internet, andun pa rin sa YouTube ni Maharlika mga kababayan. then nakita ko, naglalakad si First Lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, Hi! Hi! Who are you? Who are you? Hi, hello. It's like, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Inalok daw mga kababayan. Do you What? want? Oo, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay no, sorry, I don't do that. Tapos sabi niya, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, diba? So, Okay. so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, ay, sorry, I don't do So, that. I Sabi don't niya, do oh, that. why are you Lisa. here? So why are you here? Taray. Do that. Sabi niya, oh, why are you Lisa. here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi ko, Sige Lisa, kasuhan mo daw ito si Kati Binag para magkaalaman. Bakit hindi mga kababayan? At bakit tahimik dito ang media? Yan lang ang nakakapagtaka. So ano masasabi niyo dito? Post your comments below.